Ngayon po, the abundant life. Naniniwala po ba kayo na kapag sumusunod po kayo sa kalooban ng Diyos, makakita niyo po ang masaganang buhay? Alam niyo po, pwede po nating sabihin amen. Pwede po nating sabihin, oo, ang Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay sobrang maganda, sobrang masaya, sobrang mapalad. All in ako para sa Panginoon. And then, darating po ang time, kailangan po nating mag-sacrifice. Meron tayong pagpipilian. Sundin natin ang ating gusto, or bitawan po natin yun para sa Panginoon. Tapos lahat ay nagiging mahirap. Tapos nagre-reklamo po tayo tungkol sa buhay Kristiyano. Sobrang mahirap. Bakit kailangan pong gawin? Bakit hindi ko kayang gawin ito? Bakit ito ay binawan ng Diyos? Bakit ito? At marami pong reklamo. At sa moment na yan, mga kapatid, ito po ang kailangan po nating matandaan. That God's promises are true. At kapag sumusunod po tayo sa Panginoon, maikli lang po ang sacrifice. Maikli lang po yun. Maikli lang po ang panahon ng sacrifice. Pero sulit naman po ang mga blessing na susunod. Mga kapatid, let's talk about our mothers. Because it is Mother's Day. Ang tanong ko po sa ating lahat, ano po ang ginagawa po ng ating mga nanay para sa atin? Magbigay po kayo. Ano po ang ginagawa po nila para sa atin? Homer? Gumagabay. Ano pa po? Wala silang ginagawa? Nag-alaga. Ano pa po? Homer? Teaching. Ano pa po? Sa sacrifice. Ano pa? Love. Ano pa? Cooking and washing. Maganda. Nagpapalo? Kung sa bahay nyo, nung bata pa lang kayo, sino ang madalas nagpapalo? Si mama o si papa? Kung si mama, taas yung kamay. Ay, wow. Si papa, taas yung kamay. Ayun. Mas madalas nagpapalo ang tatay. Mga kapatid, di ba yung mga nanay, ginagawa po nila ang maraming sacrifice na hindi po napapansin ng iba. Nakalimutan po sila ng iba. And it reminds me of God. Na many times, meron tayong blessing dahil sa Panginoon. Meron tayong blessing dahil sa Kanyang kabutihan. Meron tayong health. Meron po tayong safety. Meron po tayong, needs taken care. Meron po tayong shelter. Lahat po. Pero, hindi siya mahalaga sa atin. And many times, hindi tayo nagbibigay ng pasasalamat sa ating mga nanay. Karapat-dapat po sila sa ating pasasalamat. Wala pong perfectong nanay. Alam niyo po? Wala pong perfectong nanay. But what they do, what mothers do, it's incomparable. Tignan niyo po ito. Alam po natin ang verse na to, Exodus 20:12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Mga kapatid, karapat-dapat po sila sa honor. Karapat-dapat po sila sa ating praise. Okay? Honor thy father and thy mother. Why? Because perfecto sila? Banal sila? Hindi. Ito ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, sometimes, even when nagkakasala po si mama, si papa, we have to remember, ano po ang utos ng Diyos? Ano po ang gusto ng Diyos para sa mga anak? To honor thy father and thy mother. Now, sometimes, kailangan po nating sabihin ang truth sa kanila.
Sometimes, we have to be honest about what is right, what is wrong, pero tandaan po natin, we can always do it with respect, mga kapatid. Marami pong pagkakataon na mga nanay ay hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala, ngunit ang kanilang tungkulin ay isa sa pinakamahalaga. Mga nanay, ang inyong buhay ay nagiging pundasyon at huwaran na sinusundan ng inyong mga anak. Ito po ang truth. Yung lalaki, nagtatrabaho siya, modelo din siya sa bahay, pero alam nyo, the kids spend more time with their mom. Diba? Si nanay, nasa bahay. No? Si nanay, siya ang nagbibigay ng comforts. No? Mga kapatid, our moms become our models. So, ang hamon ko sa mga nanay, tandaan nyo, your kids are going to follow you. Gagayahin po nila kayo. Make sure na kayo po ay tamang modelo. Minsan, nakakita ko po ang aking nanay sa sarili ko. Napansin niyo po yon sa inyong buhay? Sometimes nakakita niyo po ang inyong nanay sa inyong ginagawa, sa inyong ugali, sa inyong attitude. Kapag may problema, mga kapatid, magsasalita po ako. Yun ang aking personality. Hindi ako natatakot magsabi ng totoo. Alam niyo po yan? Alam na po ninyo. Ganyan din po ang nanay ko. If ever may problema, if ever may kalagayan, if ever may sitwasyon, hindi siya natatakot magsalita. Ganon din po ako minsan. Noong nagsisimula na kaming manligaw, bilang mga binata, ako yung mga pinsan ko, nag-lecture siya sa akin at sa mga pinsan ko. Bawal ito, wag niyong gawin ito. Nag-lecture po siya sa amin. Nandun kami sa bahay ng pinsan ko. Nakaupo sa couch at nakikinig sa kanya. Kaya tinawag po namin iyon, the sermon on the couch. At alam niyo po, noon, ayaw ko po yan. Nagla-lecture po siya lagi. Ngayon, tanungin niyo po ang mga binata ng Crosspoint. Nagla-lecture lagi si Pastor Sean. If ever, meron akong nakakita that in my opinion ay hindi tama, nais ko pong ayusin yan. Aminin ko po ito sa inyo. Minsan, nagla-lecture po ako sa mga trabahador sa McDo kasi mabago sila. And then, tumatawa po ang mga binata. Tumatawa ang mga anak ko. But I tried to be nice. Mga nanay, ano po ang nakakita ng mga anak nyo sa inyo? Ano po ang kanilang nakakita sa inyo? Kung ginagaya po nila kayo, is that a good thing? Or would you be ashamed kung ginagaya po nila kayo? Alam niyo po dito sa Crosspoint, meron po tayong pamilya dito. Tama po ba? Meron po tayong Crosspoint family. Tama? Alam niyo po, may mga tao dito, mahal po nila talaga ang Crosspoint family. Bakit po? Kasi yung totoong family po nila, pinabayaan po nila ang tao. Iniwan po sila, pinabayaan po sila ng kanilang totoong pamilya. So lumapit po sila dito. Pinakita po namin ang pagmamahal sa kanila at dahil doon, ito talaga ang kanilang pamilya. Yun ang gusto ko. Mga kapatid, mahalaga po ito, we must love our family. Mahalin po natin ang ating pamilya. Mahalin po natin ang ating mga kapatid, nanay, tatay, pinsan, tito, tita. Makinig po tayo. Dito po sa Pilipinas, hindi ko kailangan sabihin
mahalin nyo ang inyong pamilya. Natural po yun dito, di ba? Sa kultura ng Pilipinas, natural po yun. Okay? Punta po kayo sa mga ibang bansa, nawawala po yun. Okay? Nawawala po ang family, closeness, yung love for family, nawawala na po. Sa Pilipinas, meron pa pong love para sa pamilya. At mahalaga po yun. Mahalaga po ang pamilya sa Pilipinas. Pero mga kapatid, I have to be honest with you. With that, meron pa pong babala. Ito po yung babala. Basahin po natin. Ito po yung title, by the way. The Greatest Family. Ito po yung pamagat ng ating mensahe ngayon. Ito po yung babala para sa atin dito sa Pilipinas. Mahal natin ang ating mga pamilya. We love family. Mahalaga po ang pamilya. Ito po yung babala. Love your families, but don't let them lead you away from God. Love your families, but don't let them lead you away from God. Mahal natin ang mga pamilya. Ngunit, huwag nating hayaan na ilayo nila tayo sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako bilang pastor, family man po ako. Mahalaga po sa akin ang aking pamilya, yung mga anak ko, yung asawa ko. Alam niyo po, minsan sumasaway po ako sa mga ibang pastor, pinabayaan po nila ang kanilang pamilya para sa ministry. At sa totoo, hindi tama yun. Ang naisin ng Diyos is, mga pastor, mahalin nyo ang inyong pamilya kasi sila rin ang ministry mo. Noong Grace Conference, yun ang sinabi ko sa lahat ng mga pastor doon, please don't abandon your family para sa ministry. Kailangan nila kayo. So I'm a family man. Mahal ko po ang aking pamilya. I love my cousins. Noong bata pa lang ako, close po ako sa aking mga pinsan. Tanungin niyo po si Sister Sarah sa Dayspring. Close po kami talaga noon nag-aaral po kami sa Bible College. I love family. Pero ito po ang babala. Para sa mga kapamilya na hindi naglilingkod sa Diyos o hindi nagsisimba, huwag nating hayaan na hilain nila tayo palayo sa Diyos. Nakuha niyo po? Ito po ang aking prayer request para sa Crosspoint. And we understand that our family is important, pero mas mahalaga ang Panginoon. At kapag meron po tayong kapamilya na hindi Kristiyano, hindi naglilingkod sa Diyos, we have to remember, sila rin ang kailangan po natin abutin. We have to remember na hindi po ito love, na tayo ay sumasama sa kanilang kamalian. Naintindihan niyo po yan? Yun ang babala talaga. Alam niyo, si Satanas, meron po siyang plano para sa bawat isa. Ano po ang plano niya? Nais po niyang tigilan ang ating ministry. Nais po niyang pigilan ang ating kainitan para sa Panginoon. Mga kapatid, you know what would make Satan very happy? If little by little, lumalayo na po tayo sa Panginoon. At ano man ang pwede po niyang gamitin para ilayo ka sa Panginoon, gagamitin niya. Whatever he can use. Mga kapatid, kung mahilig po kayo mag-basketball, sa basketball, if gusto nyo pong ipanalo ang laro, gusto nyo pong gamitin whatever you can to win. Whatever you can. Ganon din si Satanas. If meron po kayong idolo, if meron po kayong meron po kayong inuuna higit sa Panginoon, gagamitin niya iyon para ilayo ka sa Panginoon. At minsan mga kapatid, ginagamit po niya ang pamilya. Totoo po yun.
Minsan sinasabi ng kapamilya, ay, hindi mo na kailangan magsimba ngayon, makasama mo muna kami. Palagi ka nagsisimba, magpahinga ka muna. Uminom ka lang. Walang ka-churchmate dito. Pero di ba, pastor, sabi ng Bible, mahalaga ang pamilya? Oo, ganon. But at the same time, may mga passage tungkol sa pamilya na hindi sila pwedeng maging palusot para lumayo po tayo sa Panginoon. Halimbawa, Matthew chapter 10, verse 34. Tumayo po tayong lahat. Ito po ang ating text. Matthew chapter 10, verse 34, all the way to verse 39. Matthew chapter 10, verse 34, all the way to verse 39. Now mga kapatid, alam ko, meron po tayong maraming bago dito. Alam ko rin, we have a lot of long-time members. Okay? I promise you, mag-enjoy po kayo ng sermon na to if 100% nagbibigay po kayo ng attention. I promise. May enjoy nyo po talaga. So gawin nyo po ang inyong makakaya. Basahin nyo po ang mga talata. Makinig po tayo ng maayos. I promise you, makakita nyo po ang blessing sa sermon na to. Verse 34, babasahin po natin to all the way to verse 39. Andiyan na po kayo? Amen. Let's read all together sa wikang English, starting in verse 34. Ready, begin. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Tayo po ay yumako, tayo po ay manalangin. Father, we thank you for this passage. We thank you for your word, and I pray, Father, you will give me clarity of mind to preach this message, make it clear. And I pray, Father, we will make you the priority above all else, because then we will see the blessings, then we will see your greatness. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makupo. Thank you. Mainit po ba kayo o okay naman? Okay naman? Buti naman may blower sa likod. Okay. Mga kapatid, we're talking about the abundant life. Okay? Ang tanong ko po sa inyo, are you doing everything that God wants you to do right now? Isipin niyo po, tandaan niyo po, ang book na to, ito ay malaking libro. There's a lot of wisdom here. God's wisdom, God's commands, God's warnings, God's judgments. Mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, ginagawa niyo po ba ang lahat na gusto ng Diyos para sa inyo? Mga kapatid, naalala ko po, nung binata pa lang ako, may mga panahon, nagsawa po ako sa buhay Christian. Hindi ibig sabihin na wala ako ng kaligtasan. Imposible po yun pag naligtas na ang tao, hindi siya mawawalan ng kaligtasan. Pero magiging honest po ako sa inyo, may mga panahon sa buhay ko, nagsasawa ko. Bakit? May mga panahon, alam ko na may mga bagay hindi ko ginagawa para sa Panginoon. Kahit alam ko na yun ang gusto niya para sa akin. Pero sometimes, sumunod po ako sa Kanya. Sometimes, ginawa ko ang aking best. Pero other times, pinili ko ang aking mga gusto over Him.
lang po yung mix. No? Ano po ang Tagalog word ng mix? Diba? Meron tayong halo-halo. Ano po ang mga ingredient ng halo-halo? Meron tayong yellow, meron tayong gatas, meron tayong cream, meron tayong maraming ingredient, di ba? Akala ko noon, mga kapatid, na pwede kong sundin ang Panginoon sa linggo, sa Thursday, pag may event, pag may pagkain sa church, sige, sundin ko ang Panginoon. Pero sa mga ibang araw, sana, ako lang talaga ang hari ng aking buhay. At akala ko, if I just meet God in the middle, magiging masaya ako. At alam niyo po mga kapatid, na-realize ko po ito. That is a horrible way to live the Christian life. Hindi po half-half. Mga kapatid, I made the decision nung bata pa lang ako, nung binata pa lang ako. I said, ayoko na ang half and half. Ayoko na minsan totoo ang aking paglilingkod, minsan hindi totoo. Minsan pinipili ko ang aking sarili, minsan pinipili ko ang Panginoon. From now on, all in. Yun ang sinabi ko sa sarili ko. From now on, ano mang bagay na nagiging hadlang sa aking paglilingkod sa Panginoon, tapon ko po yun. And ever since then, mga kapatid, alam niyo po ang nalaman ko, alam niyo po ang nakita ko, masaya na naman ang buhay ko siya. May light bulb. Ay, totoo pala. Dati, mahirap ang buhay Kristiyano kasi may mga bagay na ayoko pong bitawan. May mga kasalanan, may mga bisyo, may mga issue na ayoko pong bitawan. Akala ko na kailangan ko yun para masaya ako. Sige, maglingkod ako sa Panginoon minsan pero kailangan ko ito. Hindi! Na-realize ko, nagsisinungaling pala ako sa aking sarili. Sabi ko, God, I'm going to give you everything. Right now, ibigay ko sa inyo ang lahat. Ano man ang ayaw mo, ano ang bagay hindi nakalulugod sa inyo, sige, tanggalin ko sa buhay ko. Ever since then, mga kapatid, hindi ako nagsisisi. Ever since then, punong-puno ang aking puso ng joy. Pastor, masaya ka ba? Kapag bumibitaw ka ng mga bagay para sa Panginoon? Yes! 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 Yes, mga kapatid! Yes! Every time na nais ko pong i-keep ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, every time na nais ko pong i-hold ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, akala ko na yun ay magdadala ng kagalakan sa akin. Mali ako! Mga kapatid, tingnan niyo po ang verse na to. He that findeth his life shall lose. Ibig sabihin, kung gusto niyo pong hanapin ang kagalakan dito sa mundo, hindi niyo po mahanap. Walang bagay dito po sa mundo na totoong joyful. Sabi rito, and he that loseth his life for my sake shall find it. Mga kapatid, humanap na ako ng tunay na buhay. Humanap na ako. I found it. I found it. How? Because I told God, enough is enough. It's no longer about me. It's always about you. Yun ang naging decision ko. At hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Tingnan niyo po ito. A good thing can become a bad thing if it takes you away from God. Totoo po ba? Yes. Alam niyo, may mga bagay sa ating mundo na I tell people, be careful. Hindi ito kasalanan, pero be careful. Halimbawa, video game. Sa akin po, hindi po kasalanan ng video game. Alam niyo po, meron po akong nahanap sa aking tablet. Nahanap ko po ang totoong Super Mario sa aking tablet. Naalala ko po yung Super Mario nung bata pa lang ako. So sabi ko, ay, masaya naman. Meron palang Super Mario sa tablet.
So, naglaro po ako ng sabi. No? Alam niyo, nung bata pa lang ako, hindi ako binigyan ng video games ng mga magulang ko. Hindi sila nagbigay sa akin. Kasi ayaw po nila magiging addict ako. Noon, nalungkot po ako. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa kanila para sa decision nila. Kasi ngayon, hindi ako addict sa video. Hindi na. Mga kapatid, if nagiging addict po kayo sa isang bagay, it means meron na po kayong Diyos-Diyos. It means naglilingkod na po kayo sa bagay na yan, pero yung bagay na yan ay hindi magbibigay ng blessing sa inyo katulad ng Panginoon. Nakuha niyo po? So I tell men, especially be careful sa mga video game. Meron pa po, halimbawa, golf. Alam po dito sa Pilipinas, hindi po masyadong popular yung golf kasi mahal ang gamit, mahal yung paglalaro sa golf course. Pero para sa akin, meron akong mga murang club na 500 pesos lang. At minsan naglalaro po ako sa mga murang driving range. 100 pesos lang para sa maraming board. Alam nyo, may mga lalaki, ginagastos po nila 3 million pesos para sa mga club. Ginagastos po nila, maybe 5 million pesos para sa membership. Meron po silang sapatos. Yung sapatos para sa golf, imagine 20,000. At yun ay naging obsession. A good thing can become a bad thing if it takes you away from it. Ay, hindi na pwedeng mag-church. Meron silang membership sa golf. Sayang yung membership. Mag-golf na lang. Mga kapatid, gusto ko mag-golf. Mahilig po ako mag-golf. Ayoko po na ang golf ay magiging Diyos-Diyosan ko. Ayoko. Mahilig po ako mag-Mario. Ayoko na ang Mario ay magiging Diyos-Diyosan ko. Ayoko pong sambahin ang Mario. Nais ko pong sambahin ang Panginoon na napakabuti po sa akin. A good thing can become a bad thing if it takes you away from God. Totoo rin po ito pagdating sa pamilya. If family is taking you away from God, meron po tayong problema. I like blank, but I don't want it to be my God. I like Mario. I don't want it to be my God. I like my car. I don't want it to be my God. I like my work, but I don't want it to be my God. Alam niyo po, kapag meron po kayong obsession, kapag meron po kayong addiction, tayo ay nagiging alipin sa bagay na yan. Kinokontrol po kayo ng obsession na yan. Mga kapatid, ayoko yan. Gusto ko po ang kalayaan. Sino po ang nagbibigay ng kalayaan sa akin? Ang Panginoon. Lumalakad po ako minsan sa daan. Nakakita ko po ang mga addict, whether sa bisyo, sa substance, sa gadget. Alam niyo po, nag-chat po ako sa aking mga miyembro tungkol sa mga AI companion, AI girlfriend. Narinig niyo po yan? May AI girlfriend? Ay, mga kapatid, iwasan niyo po yan. Please, 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 please. Magiging addict po kayo. Ang nakakita ko sa bagong generation, hindi sila marunong mag-socialize. Tama ba ako? Tama ba ako? Yung AI companion, AI girlfriend, yun ay magiging worst problem. Ay, iwasan po natin. I feel bad para sa mga bata, nagsa-cellphone 24/7. Meron na silang Diyos-Diyosan. Naging alipin na sila sa bagay na yan. Huwag tayong maglingkod sa mga gadget. Huwag tayong maglingkod sa mga addiction. Maglingkod po tayo sa totoong Panginoon. Don't let family be your God. Family is good, mga kapatid. Family is important. Family is part of our culture, mga kapatid. But family should not be our God.
He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Ano po yung mensahe dito? Ang sinasabi niya is, yes, pwede natin mahalin ang ating pamilya. Pero unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang ating Diyos. Magbigay po ako ng background very quickly about this passage. Sino po ang nagsasalita dito? Si Jesus. Sino po ang audience? Alam niyo? Yung mga disciples. Actually, ito po ang unang mensahe ni Jesus sa kanyang mga disciple. Bagong pinili ang mga disciple. So imagine na disciple po kayo. Imagine na out of nowhere, tinawag ka ng Panginoon. Follow me. At ito ang unang meeting. Wala kang inaasahan. Hindi mo alam ang mangyayari. Mga kapatid, ito ang unang mensahe niya sa kanila. Love me more than anything. Love me more than anything, and you will gain so much. Sabi niya. Even your family, you need to love me more. Bakit? Ako ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ako ang gumagawa ng plano para sa iyo. Ako ang gumagawa ng mansion para sa iyo. You love me first, and then, magdadala yun ng blessing sa buhay mo. Alam nyo, because I put God first, I actually have a great relationship with my family. Napansin niyo po yun? Hindi nyo kailangan unahin ang pamilya over God para ayusin ang inyong pamilya. Baliktad! Love God first. Honor God first. Unahin ang Panginoon. Tapos yun ay magdadala ng blessing sa pamilya mo. That works for anything. Put God first, it rains down blessing. It does. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Alam ko po, we're running out of time. Ito lang po ang gusto ko para sa ating lahat. That you will find your life. Marami po ay naliligaw. And I'm not just talking about the unsaved. Marami pong Kristiyano ay naliligaw. Hindi po nila alam ang kanilang direction. Ayaw po nilang unahin ang Panginoon higit sa lahat. Pero mga kapatid, I'm telling you this. If you put everything behind and you say God first, church first, service first, soul winning first, I promise you mga kapatid, makaharap po kayo ng totoong buhay. You will find your life. Huwag na tayong mag-wonder. Huwag na tayong mag-wonder. Maraming Kristiyano nag-wonder. Ayaw nilang unahin ang Panginoon. Nais po nilang subukin ang mga ibang bagay. Nais po nilang hanapin ang mga treasure ng mundo. Wala ay magdadala ng joy sa inyo. Alam niyo po, kapag nasa mall po ako, kasama ko si Ma'am Julie. Alam nyo, pagdating sa shopping, mabilis ako. Yung asawa ko, bakit? Alam ko ang gusto kong kukunin. Dumiretso po ako sa item. Kukunin ko ang item. Tapos dumiretso po ako sa cashier. Tapos na. Si Ma'am Julie, alam niya na gusto niyang kukunin, pero gusto niyang mag-wonder dito. Gusto niyang ay, ano ba ito? Ay, kailangan na. Sabi ko, di ba, Julia, isang item na lang. Mag-wonder siya. Tapos bumalik siya, meron siyang cart na puno. Mga kapatid. At okay naman yun. Mahilig siya mag-shopping, okay naman yun.
Sa susunod na araw, ibinalik ko ang lahat ng item na binili. Biro lang, biro lang. Huwag na tayong magwante. Huwag na tayong maglaro. Ano ang gusto ng Diyos? Ano ang kailangan natin gawin para sa kaluluwa? Para sa church? Mga kapatid, ano ang pressure dito mo sa mundo? Hindi po natin pwedeng dalhin sa langit, di ba? Meron po kayong mansion, meron po kayong sakyan, meron po kayong sapatos. Buti naman, darating po ang time hindi yun dadalhin nyo sa langit. Pero alam nyo po, ang pwede nyo pong gawin para sa buhay na walang hanggan, maglingkod ka sa inyong Panginoon. Alam nyo ang pwede nyo pong gawin para sa buhay na walang hanggan, hanapin nyo po ang mga kaluluwa na hindi pa naligtas. Tapos, darating po ang time, makakita nyo po sila ulit sa langit. Lalapit po sila sa inyo sa langit. Dahil sa ginawa mo, nag-share ka sa akin, nag-set up ka ng mga upuan sa Crosspoint para marinig ko ang gospel. Nagsundo ka sa tricycle para marinig ko ang gospel. Nagluto ka sa kusina para marinig ko ang gospel. Nag-set up ka ng kape, nag-set up ka ng slides. Salamat! At dahil doon, nandito na ako sa langit. He that loseth his life for my sake shall find it. Para sa ating pagwawakas, ito lang po ang mensahe ko. Alam ko, laging nag-invite po ako sa iba para mag-church. Lagi akong nag-remind sa mga miyembro para mag-church po sila. Bakit po? Kasi gusto ni Pastor, maraming tao sa church. Well, yes, pero hindi po ito para sa akin. Hindi ito para sa akin. Nais ko po na matapat po kayo sa church because I want you to find your life. Tanungin niyo po ang mga miyembro dito. Matagal na po sila dito. They started coming. Sa una, medyo mahirap kasi hindi sila sanay mag-church ng faithfully. Pero dumating po ang time, there came a point, binuksan po nila ang light bulb. I get it. I get it! Naintindihan ko na ang plano ng Diyos para sa akin. Naintindihan ko na ang kadiliman ng mundo. Naintindihan ko. Kailangan ko ang Diyos higit sa lahat. At magiging committed ako sa aking Panginoon. I get it now. Mga kapatid, nasaan po kayo? Nasaan po? Where are you? Have you reached that point? Gets you how to find your life? Or nag-wander pa po kayo? Handa na po kayong magsabi sa Panginoon, Panginoon, I'm yours. Panginoon, hindi na ako maglalaro. I'm yours. Ano man ang kailangan niyo po sa akin, Panginoon, gagawin ko. I'm yours. I want to find my life. I hope that that is your attitude this morning. Next week, tapusin po natin ang mga punto, but I want to show you this. 1 John 5:13. Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan at upang kayo ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang mensahe. Ito po ang prayer ko. Kaninang umaga, gumising po ako at nag-pray po ako agad. Alam niyo? Nag-pray po ako agad kasi alam ko na maraming tao ay papasok sa Crosspoint. Marami pong bisita ay papasok sa Crosspoint. I want to make sure kung may tao na hindi pa naligtas, ngayon po,
manampalataya po sila sa Panginoon Jesus. Para hindi na po sila patungo sa impyerno, patungo na po sila sa langit. So ang tanong ko po sa inyo, sure ka ba na ikaw ay patungo sa langit? Sure ka ba? Wala kang duda. Kung sure ka, ano ang reason mo? Ay, Pastor, mabait ako, hindi ako magnanakaw, hindi ako murderer, hindi ako nakulong, siguro okay naman ako. Kaibigan, hindi po yun ang paraan sa langit. May mga tao na hindi criminal, hindi magnanakaw, mabait sila, mapagbigay sila, mapagmahal sila, at pumunta po sila sa impyerno. Bakit? Ang tanging paraan sa langit ay pananampalataya kay Kristo. It's a free gift na kailangan nating tanggapin. Ito po ang gospel. Tayong lahat ay makasalanan. Dahil po sa ating kasalanan, karapat-dapat po tayo sa impyerno. Tayong lahat. Ako ay karapat-dapat sa impyerno. So ano po ang ating solution? Si Jesus, ang anak ng Diyos, dumating po siya sa lupa. Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, willingly. At doon po sa krus, bumuhos po ang kanyang banal na dugo at yun ay naging kabayaran para sa ating kasalanan. At dahil doon, libre ang kaligtasan para sa bawat isa. At sino man po ay sumampalataya kay Kristo, ibig sabihin, naniniwala po kayo na si Jesus ay namatay para sa inyong kasalanan at nabuhay muli, you are saved. Meron po akong kwento. One time, at kung matagal na po kayo dito, you know the story. One time, may batang pasaway. Gusto po niyang lumabas, pero hindi siya nagpaalam. Lumabas po siya, gusto niyang pumunta sa zoo na may mga hayop. So, nag-sneak in po siya, hindi siya nakita ng guard, tumingin siya sa mga kabayo, tumingin siya sa mga aso, tumingin siya sa mga ibon. Tapos, umakyat siya sa isang bako. Sobrang mataas yung bako, tapos nahulog siya sa loob. Alam niyo, yun ang hukay ng mga leon. Ito ang nangyari, nahulog siya. Nakita siya ng mga leon. Akala nila na yung bata ay pakain nila. Bakit? Usually, ang mga trabahador ay nakahagis ng pakain mula sa taas. So, nung nahulog po yung bata, akala nila meron silang malaking dinner. Lumapit po sila, nais po nilang kainin ng bata. Nakita po yun ng isang guard, ng isang trabahador. Lumapit po ang lalaki, lumapit po ang trabahador, isa lang po siya, tumakbo po siya. Nakita niya, gutom na gutom ang mga leon. Tumakbo ang lalaki, kinuha niya ang bata, ihagis niya ang bata sa gilid, tapos, umalis po yung bata. At yung lalaki ay kinain ng mga leon. Mga kapatid, tinanggap ng lalaki ang kamatayan para maligtas ang bata. Mga kapatid, yun ang ginawa ni Jesus para sa atin. Nung namatay po siya sa krus, tinanggap po niya ang kamatayan para maliligtas po tayo. Tayo ang karapat-dapat sa kamatayan. Pero siya naman ang namatay. At sabi ng Bible, sino man po ay sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay na?